Wait lang kaibigan, wag mo na munang scroll. May dapat kang malaman. Hindi maiksing buhay ang ibinigay ng Diyos sa tao. Kung magbabasa ka ng salita ng ating Panginoon, malalaman mo na mahabang buhay ang hinanda ng Diyos, ibinigay ng Diyos para sa tao. Alam mo po ba na ang salita ng Diyos, na kung po tayo nagpapahalaga sa kasulatan, malalaman niyo po na ang buhay ng tao ay binigyan ng Diyos ng napakagandang plano, ng napakagandang layunin o purpose kung bakit niya po tayo nilalang. Sa panahon po natin ngayon, ang buhay po ng tao ay maiksi na kumpara sa ibinigay ng Diyos nung unang panahon. Sa atin pong pag-aaralan, ano po yung mga naging dahilan ng pag-iksi ng buhay ng tao sa atin pong kapanahunan. Mahalaga po na pag-usapan po natin ngayon, ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kasulatan, ayon din po sa Biblia, ito po'y nagtuturo ng buong katotohanan. Alam niyo po ba na ang buhay ng tao ay hindi katulad ng edad na sa panahon po natin ngayon ay hangganan ng buhay ng tao. Ang edad po at gulang na ibinigay ng Diyos noong unang panahon nang likhay ng Diyos ang tao ay higit po na napakahaba kumpara sa buhay at mga taon na nilalagi po natin ngayon sa ating pong generation. Ano pong sabi ng banal na kasulatan kung tayo po'y magbabasa at mag-aaral at magsasaliksik ng banal na kasulatan, masusubaybayan po natin ang napakagandang layunin at plano ng Diyos, pagkagawa ng Diyos para po sa tao. Sa lumang tipan, alam niyo po ba na mayroon na isang tao na binigyan ng Diyos ng mahabang buhay na ilalagi niya dito sa lupa? Siya po'y binigyan ng 969 na taon na kanya po inilagi dito sa lupa. Dito po sa aklat ng Genesis chapter 5 verse 27, sabi po dito mga kapatid at kaibigan, siya po ay si Matusalem. At ang lahat ng naging araw ni Matusalem ay 969 na taon at siya ay namatay. Ito po yung binigyan ng Diyos ng napakahabang taon ng kanyang buhay. At nakita po ng Panginoon sa napakahabang taon ng kanyang mga buhay, nasubaybayan ng Panginoon kung anong uri ng pamumuhay ang ginagawa ng tao kapag binigyan siya ng mahabang buhay dito sa lupa. Pansinin niyo po mga kapatid at kaibigan, nung panahon noon na dumami ang tao sa buong mundo. Nung panahon na likhain ng Diyos mga kapatid at kaibigan, ang mundo mga kapatid, at dumami ang tao dito sa lupa. Sabi po doon, at naging makapangyarihan ang mga tao. At ang nakakalungkot po nung panahon na yun, nakita ng Diyos ang hindi mabuting na idulot ng pagbibigay niya ng mahabang buhay sa mga tao. Hindi po masamang magbigay ang Diyos ng mahabang buhay. Pero kung ang ito'y magagamit ng tao sa hindi magandang layunin, hindi magandang gawain, pwedeng paiksiin ng Diyos ang buhay ng tao. Pansinin niyo po mga kapatid kung bakit po nagkaroon ng bahanggunaw nung panahon noon mga kapatid, sapagkat sabi po ng Biblia, sapagkat puro na lamang kasamaan ang nasa isip ng tao. Yung kanyang binigay na mahabang buhay sa mga tao mga kapatid at kaibigan ay ginamit ng tao sa kaniyang nasa at hindi sa kalooban ng ating pong Panginoon. At mula po sa edad na 969 years old, alam niyo po ba mga kapatid, pinaiksi ng ating pong Panginoon yung taon na kanyang binigay sa mga tao. Saan po natin masusumpungan yan? Dito po sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may kalaman, gayunman magiging 120 taon ang kaniyang mga araw. Sabi po ng Panginoon mga kapatid at kaibigan,
Nung makita ng Diyos na ang tao ay namumuhay sa hindi kalooban ng ating pong Panginoon, ang sabi niya po mga kapatid, hindi siya makikipagpunyagi magpakailanman sa tao sapagkat siya'y may laman. Ano po ba yung laman na sinasabi po ng Biblia na siyang naging dahilan kung bakit pinaiksi ng Diyos ang buhay ng tao? Dito po natin yun mababasa sa Aklat ng Bagong Tipan, dito naman po sa Aklat ng Galatia chapter 5 verse 19 to 20 para maintindihan po natin mga kapatid at kaibigan ang naging dahilan kung bakit mula sa 969 years old na buhay ng tao, naging 120 yung buhay at edad ng tao. Ito po yung dahilan. Sabi po doon, dahil siya ay may laman. Ano po ba yung laman na tinutukoy ng banal na kasulatan? Sabi po dito mga kapatid at kaibigan, pinaliwanag po ni Apostol Pablo sa Aklat ng Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Sabi po dito mga kapatid, at hayag ang gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang apid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagtatanim, mga pagtatalo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. Ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay ipinagpapaunang ipaalala sa inyo na tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pansin niyo po mga kapatid, ito yung gawa ng laman na tinutukoy ng Diyos na kung bakit pinaiksi niya ang buhay ng tao sapagkat ang tao ay namumuhay sa pakikiapid. Sapagkat ang tao ay namumuhay sa karumihan ng puso, ng isipan, sapagkat ang tao ay namumuhay sa kalibugan. Yun yung naging dahilan kung bakit mula dun sa napakahabang taon ng mga gulang ay binigay ng Diyos sa mga tao, pinaiksi ng Panginoon. 969, naging 120 yung buhay ng tao. Kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa mga rebulto. Pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo. Ito yung mga naging dahilan ng sinasabi ng Panginoon na kung bakit pinaiksi ng Diyos ang tao ay nauuwi sa pagpapakasama at pagpapakamudmud sa kasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, yan yung nakakalungkot na nangyayari sa buhay ng tao. At isa pa pong bagay, ng panahon ni David, namasdan ulit ng Panginoon ang buhay ng tao na mula dun sa 120 na kanya nga binigay, nakapalit na nga 969, nakita ng Diyos na ang tao ay namumuhay pa rin sa pagkakasala. Ang sabi po mga kapatid at kaibigan ni David sa Aklat ng Awit chapter 90 verse 10, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung hindi dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon, gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipad. Pansinin niyo po mga kapatid, kaibigan, yung lifespan ng tao compare sa panahon ng creation at sa panahon ng aklat ng talaan ng buhay ni David, sinaysay niya na mula doon sa 969, naging 120 at naging 80 hanggang 70. Sabi po doon mula sa pagiging nasa edad na 70 years old, kung dahil sa kalakasan ay pwede pang umabot ng 80. So ngayon mga kapatid, nakita ng ating pong Panginoon na ang tao ay talagang hindi mapigil sa pagkakasala. Sabi nga po ng banal na kasulatan, kung hindi papaiksiin ng Diyos ang mga araw, walang maliligtas. At pansinin niyo po mga kapatid at kaibigan, yung kasaysayan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao ay dahil sa kanyang nagagawa na pagkakasala.
Kasi ninyo po mga kapatid at kaibigan, at yan po yung naging dahilan. Sabi po ng Biblia. Kung ang tao po, sabi po ng banal na kasulatan, ayon po kay David, kung ang tao ay magkakaroon ng tinatawag na pag-iingat sa kaniyang sarili, pag-iingat sa kanyang pamumuhay, pag-iingat na kung paano siya namumuhay sa mundong ito, pwedeng humaba ang buhay ayon sa tinakdang mga panahon ng atin pong Diyos. Pero sa panahon po natin ngayon, ayon po sa survey, sa pag-aaral, 74% daw po ng buong mundo ang namamatay ng mga tao na nasa edad 70 pababa. Ibig sabihin po mga kapatid at kaibigan, yung 26% ng mga tao sa buong mundo, sila yung may nakapag-iingat ng kanilang katawan. Kumbaga lamang yung mga tao nagkakaroon ng pag-abuso sa katawan sapagkat 74% sa buong mundo yung bagsak, hindi nakakaabot dun sa average na lifespan na binigay ng Diyos sa mga tao. Amen? Kaya sa pagkakataon pong ito mga kapatid, yung nakakalungkot ngayon, sa panahon po natin ngayon, sa atin pong mga kinakain, sa atin pong mga lifestyle, yung mga nagbumukbang, yung kumakain ng mga hindi naman dapat pagkain na dapat kainin para lamang sumikat, kakainin, na siyang nagiging sanhi ng maagang pagkamatay, pagpapabaya sa katawan, sobrang pag-abuso sa katawan, at katawang mga hindi nagamit sa kalooban ng atin pong Panginoon. Alam niyo po ba kapatid at kaibigan, sa mga giliw po nating tagapakinig, na ang tao na umiiksi ang buhay at ang kanyang buhay na hindi nagagamit sa atin pong kalooban o sa plano ng Diyos ay buhay na kung saan mapanganib at walang patutunguhang buhay. Nakakalungkot po ngayon sa panahon po natin ngayon, may mga maagang ngayong mga kabataan, nasa 20 pataas, 30, magugulat ka, bigla na lang binawian ng buhay. Ito po yung panahon natin ngayon na dapat mamulat po tayo sa salita ng atin pong Panginoon. Alam niyo po ba na ang salita ng Panginoon ay napakahalagang guide sa buhay ng tao? Kapag ang tao ay walang salita ng atin pong Panginoon, alam mo po ba na ang katulad ng tao na walang salita ng Diyos, na hindi nagbabasa ng Bible, nang hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ay katulad ng isang kagamitan na atin pong mabibili na hindi ka nagbabasa ng manual. For example, bumili po tayo ng isang mamahaling gamit, katulad po ng tinatawag for example ay laptop, drone. Alam niyo po ba yung drone? Yung lumilipad. Kasi niyo po mga kapatid, palagay na natin na ang halaga nito mga kapatid ay 100,000. Ito pong drone, nais ko pong halintulad sa buhay ng tao. Yung drone na binili po natin o yung laptop na binili natin, pansinin niyo po mga kapatid at kaibigan, kapag bumili ka ng isang mamahaling gamit, nakasalalay sa iyo kung hahaba ang lifespan ng gamit na binili mo. At nakasalalay din sa iyo kung mapapaaga yung pagkasira ng gamit na binili mo ng mahal. Alam niyo po ba mga kapatid, paano natin mapapakinabangan ng gusto yung binili nating gamit na parang sa buhay ng tao? Alam niyo po mga kapatid, pag bumili po tayo ng isang gamit, ito yung nakalagay sa box. Nung nakalagay sa box, nung dumating sa iyo yung isang order natin, for example, nag-order tayo sa Shopee, nagpa-deliver tayo ng isang mamahaling gamit. Ang ginagawa natin mga kapatid, ang tamang proseso, bubuksan mo yung box at hindi mo kaagad kukuhain yung drone sa ilalim. Ang gagawin mo, pagkabukas mo ng box, kukuhain mo dun yung papel na siyang instruction, na siyang guideline
bago mo gamitin yung isang kagamitan na binili mo, bago ka magpalipad ng drone, bago mo gamitin yung laptop, bago mo gamitin yung cellphone, bago mo gamitin yung isang bagay na binili mo at babasahin mo yun, doon nakalagay yung instruction kung paano mo ito isasaksak, kung paano mo ito ita-charge, paano yung tamang proseso ng paggamit, may reverse ba, bawal pa. Yun, andun lahat yung instruction para hindi masira yung gamit na binili mo. Ganun din po ang buhay ng tao. At yung instruction, yung guide, yung manual, nakasama dun sa gadget o dun sa isang kagamitang binili mo, nais ko pong ihalin tulad dito sa salita ng atin pong Panginoon. Alam niyo po ba na kapag ang buhay ng tao ay basta mo na lamang ginamit dito sa lupa nang hindi ka nagbabasa ng salita ng atin pong Panginoon, kapatid at kaibigan, magagamit mo yung buhay mo nang hindi nasa tama. Sa bisyo, sa kalayawan, sa kasamaan, yan yung reality. Kasi nga wala ka ng manual. Ibig sabihin, kapag wala kang manual, pwedeng mapaiksi mo rin yung buhay na sana'y itatagal mo ng mahabang panahon ayon dun sa lifespan na binigay ng atin pong Panginoon. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Sapagkat ang kasulatan ay nagtuturo ng katotohanan at nagsasansala sa maling aral na natanggap po natin. Ganun po kahalaga ang buhay ng tao. Kaya kung tayo po ngayon ay nagbabasa ng salita ng atin pong Panginoon, ganun po kaganda natin mapag-uunawa yung kanyang salita. Praise God. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, alam niyo po ba na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, sabi po ng banal na kasulatan, siya po'y nagtakda ng kapanahunan. Sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan, panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng tanim. Dito po tayo sa mundo habang tayo nabubuhay, mayroon lamang po tayong panahon na nilagay ang Panginoon. Hindi po tayo habang buhay na mabubuhay dito sa lupa. Hindi po tayo mamamalagi. Sabi po ng Biblia, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. So ngayon, ano po yung kailangan natin gawin habang tayo nabubuhay? Yan po yung dapat natin maunawaan na ayon po sa salita ng ating pong Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, mahalaga na maintindihan po natin na hindi tayo tagalupa. Tayo ay merong bayang namamalagi. Sabi po ng Biblia, sa mundong ito tayo po'y mga dayuhan lamang. Kaya napakahalaga sa pagkakataon pong ito na tayo mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. May panahon sa lahat ng bagay. Sabi pa po mga kapatid ng isa pang talata, sapagkat kung paanong ang pantas, gayon din ang mangmang. Walang alaala magpakailanman, dangang ang mga araw ay darating malilimutan lahat. At kung ang paanong ang pantas ay namamatay, gayon din ang mangmang. Darating po ang panahon sa ayaw natin at sa hindi. Maging mayaman ka man, maging mahirap ka man, may pera ka man o wala, matalino ka man o mangmang, may magandang bahay ka man o wala kang bahay, may malawak na lupain o walang lupain, matalino at mangmang. Anumang lahi tayo mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, darating ang panahon na parehas tayo ng pupuntahan kamatayan. May hangganan ng lahat ng bagay, yung ilalagay natin dito sa lupa. At pagkatapos po mga kapatid ng panahon, ang tao ay namatay. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan pagkatapos nito yung paghuhukom. Ito po mga kapatid sa Biblia, hindi po kamatayan ang katapusan ng buhay ng tao. Dapat mo itong malaman. Tandaan niyo po mga kapatid, kapag patay na ang tao, hindi pa rin tapos ang buhay. Ayon po sa salita ng atin pong Panginoon. Dapat po nating maintindihan na ang kamatayan, ayon po sa Biblia, ito po ay natutulog lang. Ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, darating din ang panahon na tayo magigising. Sabi po mga kapatid ng Biblia. Sabi po dun mga kapatid, kapag ang tao ay namatay,
Sabi po mga kapatid, at marami sa kanila ang natutulog sa alabok sa aklat po ng Daniel, chapter 12 verse 2. Marami sa kanilang natutulog sa alabok sa lupa na magigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba naman sa kahihiyan na walang hanggan. Sa rin niyo po mga kapatid at kaibigan, yung kamatayan ng tao, mga kapatid, ay hindi po katapusan. Kundi ito po mga kapatid at kaibigan, ay isang proseso sa buhay ng tao na meron pa siyang kakaharaping eternal. Eternal punishment o eternal life na kasama po ng Panginoon. Ano po naging bunga ng kamatayan ng tao? Ano po naging sanhi ng kamatayan ng tao at pag-iksi ng buhay ng tao? Yung kamatayan. Ayun po mga kapatid at kaibigan, sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23, sabi po dun mga kapatid, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sabi po ng banal na kasulatan, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kumbaga mga kapatid, tayong lahat ay mamamatay dahil po sa kasalanan na nagawa natin. At lahat po tayo nagkasala. Ayon po sa Biblia, Roma chapter 3 verse 23, at walang ang nakaabot sa kaharian ng Diyos. Sabi po doon mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ibig sabihin mga kapatid, ang sanhi pala ng kamatayan ng tao, kung bakit po tayo nagkaroon ng tinatawag na kamatayan o hangganan yung buhay natin ay dahil po sa kasalanan. Pero alam niyo po mga kapatid, sa pagkakataong ito, salamat na lang, may mabuting balita na nagpapaalala sa atin ngayon, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, salamat dun sa mabuting balita na dumating sa atin. Yung kamatayan na tayo po mga kapatid, sabi po ng aklat ng Biblia, na ang tao sana ay papunta dun sa impyerno. Nasabi po ng Biblia mga kapatid sa Revelation mga kapatid, sapagkat ito ang ikalawang kamatayan, sabi po ng Biblia, Revelation chapter 20 verse 12. Sabi po dito mga kapatid, itinapon sa lawang apoy, ibinulid sa lawang apoy, sa dagat-dagatang apoy, ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. May unang kamatayan at may ikalawang kamatayan. Itinapon po dun yung mga patay na malaki man o maliliit na hindi po namuhay sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Biblia, ito po yung dadalhan ng tao sa mga taong namatay na hindi nasa kalooban ng ating pong Panginoon. At tayo rin po, kung walang Diyos na umibig sa atin. Sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, ito po yung napakagandang balita. Sabi po mga kapatid sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8, at tayo pong nagmamarcha papuntang impyerno, sabi po ng Biblia, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Siya po'y namatay kasi yung kapalit ng kasalanan kailangang may mamatay. At yun ay si Kristo, namatay para sa akin, namatay para sa iyo, at namatay para sa kanila. Sabi po ng Biblia mga kapatid, sa napakalaking pag-ibig ng Diyos, sabi po ng banal na kasulatan, tayo pong lahat ay mamamatay. Sana matatapon sa impyerno. Pero po sabi ng banal na kasulatan mga kapatid at kaibigan, salamat may dumating yung pag-ibig ng Panginoon. Yung hari, nagkatawang tao sa lupa para abutin po tayo. Sabi po mga kapatid ng Biblia, sa kanyang malaking pag-ibig, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kanina po ang pinag-aralan po natin ay yung kamatayan. Pero ngayon, ang pinag-uusapan na natin ay buhay na walang hanggan. Kapatid, sa mundo po natin ngayon, lilipas po tayo. Sabi po ng Biblia, may katawang panlangit at may katawang panlupa. Mamamatay nitong katawan natin. Pero pagkatapos po nito, mayroong buhay na walang hanggan, may bagong katawan na hinanda ang ating pong Panginoon. Kaya salamat po sa pagkakataong ito sa Diyos, ang mataas na papuri dahil sa Kanya pong salita. Ano pong sabi ng Biblia mga kapatid, kung tayo ay sasampalataya
sa atin pong Panginoong Hesus. Umaaring mamamatay man tayo ngayon, pero huwag ka mag-alala. Pagkabuhay na magkulig, merong kapalit na buhay na walang hanggan sa piling ng atin pong Panginoon kung tayo mananampalataya sa atin pong Diyos, sa Kanyang salita, sa Ebanghelyo, kay Kristo, sa mabuting balita. Purihin po ang atin pong Panginoon. Sabi po ng Biblia, datapwat ang lahat ng sa kanay nagsatanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisasampalataya sa Kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataon pong ito, isang bagay na napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Bagamat ngayon ay meron tayong kamatayan, meron tayong hangganan, ngunit pagkatapos ng lahat, ang ating katawan ay bumalik sa lupa. Merong salita ng Diyos na nagpapaalala na isang araw, magkakaroon tayo ng bagong katawan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, sa pagkakataong ito, pinapagpaunawaan ka ng Diyos na huwag nating sayangin ang buhay. Sapagkat ang buhay mo ngayon, kung ipaglilingkod mo sa Diyos at sa Panginoon, kapatid, mayroong buhay na walang hanggan na naghahantay sa atin. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tayo po'y manalangin sa Diyos. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, purihin ka, sambahin ang iyong pangalan, sa mensahe, Panginoon, na pinagkaloob mo ngayon sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa. Salamat, Panginoon, sa kaliwanagan at sa magandang plano mo sa aming pong buhay. O Diyos, sa oras pong ito, sa lahat po ng nakikinig ngayon, nawa, Panginoon, pinagpala mo sila. Ibinales mo, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, ng aming pong mga buhay, na ito, Panginoon, ay maipaglingkod namin sa iyo. Maipamuhay namin, Lord, umambanal ang iyong banal na kalooban. Pagpalain mo sila, O Diyos. Igawad mo, Lord, hallelujah, ang iyong pag-ibig na sa kabila ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, ay kayo namatay para sa amin. Kami po ngayon, hallelujah, sa pagkakataong ito, Panginoon, ay lalakad sa pananampalataya, pagsunod upang maganap sa amin, Panginoon, ang pangakong buhay na walang hanggan. Lord, purihin ka, sambahin ka. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung napagpala po kayo ng mensahe ng Panginoon, pwede niyo pong subaybayan ang mga susunod po nating pagtatalakay. Amen. At sa Diyos po ang papuri, pagsamba, at pasasalamat sa kamakapangyarihang Diyos na buhay. In Jesus' name, Amen.